Ang dami nating sasalamatan. Itong week na to ay naging very difficult para sa bansang maraming mga namatayan, maraming distraction. Let us just be thankful. Although marami tayong mga pinagdadaanan, we are not totally destroyed. May dahilan kung bakit nagso-survive tayo. Dahilan kung bakit taas tayo. Kung kayo ay magiging very sensitive lamang sa tinig ni Lord, lalo ngayon, alam ko may sasabihin sila, marami sa inyo. The reason kung bakit pinagaling ka, the reason kung bakit nangong ka ni Lord, the reason kung bakit naintulutan ni Lord na meron kang pagdaanan ng mga problema. Reading from Exodus 40, 34 to lang ha. 34 and 45 ba na andyan? Third. Okay. Tama. Then the cloud covered the tent of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Moses could not enter the tent of meeting because the cloud had settled on it, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Dalangin ko, Diyos, na sa mga oras ito ay maging extra sensitive aming spiritual ears, maging very emotional kami towards you, maging teachable kami, karoon kami ng heart to desire more of you. Lord, nawa ang message na to ay mag-impact ng maraming lives at pero mahalagang bagay na gusto ko tayo. At itong bagay na to, kung natanggap na, ay pagkaingatan dahil mayroong paggagamitan. Lord, kausapin mo kami sa lengguwahe na madali maintindihan ang bawat isa. Di lamang po dito sa presence sa physical church, but later on sa digital gathering, followers ng SSFI. Lord, as we stretch our arms towards you, fill us with your power, with your presence. Activate anointing, activate gifts. Magmudmud ka, Lord God, ng mga ministry. Magbigay ka ng mga kabigatan patungkol sa tao na gusto mo. Salamat, Lord, at again, may opportunity kami na namnamin
bagay na naan mo para sa mga tinawag mo. Salamat, itong aking dalangin at magsabing amen. Pwede na kayo mo po. Pamagat ng tatalakayin natin this morning is one thirst away. Paano ba natin tatagalogin yan? Ang uhaw away. Book of Exodus ay maraming sinasay about the love of God sa bayan, ng kanyang bayan. Ang Exodus din ay nagpakilala sa atin na merong Moses na tinawag. Ang pagtawag sa kanya ay very, very amazing. Dahil what attracted Moses to God ay isang burning bush na hindi nauubos, hindi nasusuko. Ginawa ng ating Pangdiyos doon ay dahil meron siyang gustong iligtas. Ito yung bayan ng Israel. At kung kayo sumusubaybay sa international news, laman araw-araw ng Israel, balita. Pray for Israel. Maraming mga himala ang pinakita ng Diyos para lamang makonvince hari ng Egypt, si Pharaoh, na palayain ng Egypt. At very excited ang mga Israelites noon dahil sa dami-dami ng mga lahi, silang nakita ng kagilag-gilalas bagay patungkol sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Subalit ang nakakalungkot, instead na palalimin nila ang kanilang relationship with God, naging maangal sila, mas ginusto nila na manatili, ihag at alipin ibang bayan kaysa maging malaya at manahanan sa bayan na pinili ng Diyos. Sa sobrang pag-aangal nila, nadamay even si Moses. Moses ay hindi nakapasok sa bayan pangako kasi katigasan ng ulo. Subalit maliwanag kay Moses ang kanyang mission. At ang kanyang mission ay hindi lamang makarating ang bayan ng Israel sa lupang pangako, but makilala ang totoong Diyos sa buhay at makita kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu. Ang problema, hindi nag-match ang understanding ni Moses sa kanyang mission at yung tao na gustong iligtas. Sa isip lamang ng mamayan ng Israel na makalaya sa pag-alipin at makakain ng masasarap na pagkain at magkaroon ng sariling lupain. Period. Other than that, wala na. Pero meron mas higit ang gustong i-offer ng Diyos sa kanila. And that is, lukuban sila ng banal na Espiritu. Maraming namatay dahil sa kanilang disobedience. At doon sa natiling buhay, nakita nila kung papaano pinuno ng Diyos ng kanyang banal na Espiritu ang lugar na pinagtitipo. So, ang katapusan ng Book of Exodus, ang last chapter, ay ito ay patungkol sa glory o kawalhatian ng ating Panginoon. Na pinuno ang lugar na pinagtitipunan ng tabernacle. Again, gusto ko lang i-emphasize ito kasi maraming mga manampalataya ito ay naging problema. Ang gusto ng Israelite, makakain ng masarap, maging malaya, magkaroon sariling lupain. But ang reason kung bakit tinawag ng Diyos si Moses at hinanda niya si Moses sa particular na mission na yun, and ako naniniwala maraming Moses ngayon ng Pang-Diyos, babae at lalaking Moses. And that is to declare yung Word of God
After declaring the Word of God, yung mga nanampalataya sa salita ng Diyos ay makatanggap ng banal na Espiritu. Yun ang pinaka-mission ni Moses. Yun na nga na-misinterpret nila si Moses. Na-misinterpret nila ang Diyos. Akala nila ang Diyos, dinala sila doon para lamang mamatay. Hindi nila maintindihan bakit may mga batas. May mga seremonya. Hindi nila maintindihan yun. Lumalaban sila, pumapalag sila. Wala, meron naghihintay na special para doon sa mga nampalataya. Doon ay makasaksi ng banal na Espiritu. Sa atin, hindi lamang tayo makakaksi, makakatanggap ka ng banal na Espiritu. So habang ginagawa nila ang seremonya, nakialam na ang Diyos. Kumbaga, mas excited pa ang Diyos sa ibuhos ang kanyang banal na Espiritu kaysa hintayin na tapusin muna nila Moses at lahat na masusunurin, obedient na mga Israelite, na magganap nila ang kanilang seremonya o duties and responsibility doon sa tabernacle. At gusto ko rin maunawaan ninyo, pagka ang banal na Espiritu ay natili doon sa tabernacle, it means doon lang muna sila. Huwag silang kikilos. Subalit kung umangat yung banal na Espiritu ng Pang Diyos, it means ligpitin nilang gamit at sila ay mag-uumpisa uling lumakbay. God is telling us sa umagang to that you must be led by the Spirit ng ating Pang Diyos. And we say amen. So nang nakita ng Pang Diyos, na-excited ang bayan ng Israel, yung mga natira. At nawala yung mga rebelding, mga Hudyo, naglugod ang ating Pang Diyos. Kaya pinuno niya ng kanyang presensya ang tabernacle. So naging obedient ang bayan ng Israel, yung mga natira. Not because merong isang Diyos na makapangyarihan. Merong isang Diyos na much superior than them. But, at ito isang bagay na gusto ko rin maintindihan ninyo, minsan kasi sumusunod lang tayo sa magulang natin dahil tatay yan, nanay yan, mas superior yan. Sumusunod tayo sa Diyos dahil alam natin makapangyarihan yan. No, dapat sumunod tayo sa Kanya. It is because we believe. Siya lamang ang pag-asa natin. Period. Wala nang iba. So ako'y naniniwala, yun ang dahilan kung bakit naging obedient na ang mga Israelite. They obeyed God, hindi dahil superior siya, but they obeyed God dahil naniwala na sila sa ating Panginoon. Alam nyo, lalo mga kabataan ngayon, sa mga head of a family, sa ating lahat, kung gano'n maging mindsetting natin, malaki ang mababago sa buhay natin. Na si Lord lamang talaga ang pag-asa natin, wala nang iba. So yung pagiging masunurin ni Moses, pagiging masunurin ng bayan ng Israel, yung natira, pinaniniwala, it attracted the Spirit of God. Pag masunurin ka, nakaka-attract ito ng mercy ni Lord. Pagka masunurin ka, makaka-attract ito ng favor ni Lord. Pagka masunurin ka, nakaka-attract ito ng Espiritu Santo ng ating Panginoon Diyos. Pagka masunurin ka, nakaka-attract ito ng miracles mula sa ating Panginoon Diyos. So there is blessing when we walk in God's light and truth. May pagpapala, kapatid. Pagka-guided tayo ng katotohanan, pagka-guided tayo ng liwanag na binibigay ng salita ng ating Panginoon sa ating buhay. Sa Proverbs 3 verse 5, with all your heart, you must trust the Lord. That magsabing your buong puso. Trust the Lord and not your own judgment. Verse 6, always let Him lead you. That magsabing always. Hindi pa minsan-minsan. Hindi pagka may problema lang.
Hindi yung magulo na ang buhay, doon ka lamang susunod sa Diyos. At all times, lalo pag nandun ang blessing, kasi pagka may blessing ka at masunurin ka pa rin, pinapakita mo, grateful ka. So again, reading verse 5 ng Proverbs and verse 6, with all your heart, you must trust the Lord and not your own judgment. Always let Him lead you. And anong resulta? Pagka magpapagabay tayo kay Lord, He will clear the road for you to follow. So bang tao, kapatid, sa umagang to, kakapa-kapa, parang ikaw nasa dilim, parang nasa kwarto kang madilim dahil may blackout, makapa ka, nasambay kandila, nasambang posporo. Maraming ganyan, hanggang ngayon kakapa-kapa. Walang direksyon ang buhay. Pero sa verse 5 and verse 6 ng Proverbs ay nagsabi sa atin, kung ikaw ay magpapagabay kay Lord, hahawiin niya lahat. Maaring maging hadlang sa progress ng buhay mo. So going back doon sa pangyayari na bumaba ang presensya ng ating Pangdiyos, alam nyo, kahit gaano kaganda yung tabernacle na ginawa nila Moses at mga tumulong sa kanya, walang kwenta ang lugar na yon. Ganon din, kapatid. Kahit gaano kaganda ang bahay mo, gaano kasarap ang pagkain mo, kahit gaano pa, kapatid, kakapal ang pera ng pitaka mo, bangko mo, bulsa mo, kung wala ang presensya ng Diyos sa'yo, wala kang kwenta. Ganon din sa family. Might have everything. Ganon din sa church na ito, kapatid. Kahit magagaling mga musicians natin, magagaling mga tigapagturo natin, nakikita natin ngayon, dumadami mga nagtitilaok. Noon, halos weekly, same pace na makikita natin, pero dumating itong October, November, I hope tuloy-tuloy. Wala nang mauulit. Ang dami na magaling magturo sa morning tilaok. Kaya kung wala rin ang presensya ng Diyos sa iyo, ingay lang ang aming maririnig sa iyo. Ganon din dito, kapatid, sa stage na ito. Kahit gaano kagaling mga singers natin, musicians, magiging ingay lang ang pakinig natin sa kanila kung wala ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay. At magsabing amen. Gusto ko kayong encourage. Always let the Spirit of God lead you and not only fill you. Maraming ganyan, kapatid, eh. Gusto mapuspos ang Holy Spirit. Gusto mapuno ng Banal Espiritu. Ang tanong ko sa inyo, hinahayaan mo bang Holy Spirit mag-lead sa iyo? May control ba ang Holy Spirit sa iyo? Malaking pagkakaiba yan, filled and led. Dapat hindi lang tayo ma-filled, but we must be led by the Holy Spirit. Ang journey natin, maraming patibong ang kaaway. Marami siyang, kapatid, kapartner sa manggugulo sa buhay mo. Marami mga winning partners si Satan para sirain ka. Kaya kung hindi si Lord Holy Spirit ang mag-guide sa'yo doon sa journey mo, madadapa ka ng madalas, masusugatan ka ng madalas. Malaki maging casualty sa family mo. Kaya wag lang natin i-desire to be filled by the Holy Spirit. Marami na nakitang ganyan, mag-gifted, kapatid. Sa haba ng panahon, sa biyaya ng Lord, ay nasa ministry ako. Mga nagpa-prophesy. Matindi ang paggagamit ni Lord sa kanila. So sad, naging ingay lang sila. Dahil hindi ko nakita sa buhay nila na sila ay linilid ng Holy Spirit. Magagaling na mga teacher, magagaling na mga awit, magagaling na musician. Pero so sad, sila ang nangunguna sa buhay na hindi ang banal na espiritu. Maraming pagkakataong, kapatid, nag-uumpisa pa lang tayo mag-worship, napupuspos na sila ng Holy Spirit, naririnig natin sila nagsasalita.
Nasa banal na Espiritu. Kaya pagtingin natin sa buhay, hindi natin makita na led sila ng Holy Spirit. Kung gaano sila kaingay sa pagsasalita ng iba-ibang wika, ganon din kaingay kalang bibig, nagsasabi lang hindi magagandang bagay. Again, let us not be filled by the Holy Spirit. But let us not be filled with the Holy Spirit, but be led by the Holy Spirit. So yung pagbaba ng Shekinah glory o ng glory ng ating Pangdiyos doon sa tabernacle, ito'y anino sa mga panahon na darating na isang araw at nangyayari na ngayon at matagal na nangyari na hindi lamang structure ang pupunuin ng Diyos ang kanyang glory, but mismo mananahanan sa mga mananampalataya. Ang 1 Corinthians 3:16 and NLT version ang nagsasabi sa atin, don't you realize that all of you together are the temple of God, and the Spirit of God lives in you. So sa panahon ni Moses, ang banal spirito, nung unang bumaba, kapatid, ay pinuno ang tent, tabernacle. But this time, hindi na. Pwede mong matanggap mismo ang banal na espiritu. Ang sarap basahin itong Ephesians 2:18-22 at unawain natin. Isa-isahin natin, kapatid, namnamin natin ang buti. For it is through Him that we both have direct way of approach in one spirit to the Father. Ito ang kagandang pagka-filled ka and led by the Spirit. May access ka sa ating Pangdiyos. Hindi ka mangangapa kung paano ka makakalapit sa Kanya. Hindi ka lang magtatalong saan ba papunta doon, saan ba papunta rito. Pagka-filled ka ng Holy Spirit, makaka-approach ka sa ating Diyos. Hindi ka niya ililigaw. So, ibig sabihin at unawain natin mabuti, kung it will lead you to God, then God will hear your prayers. Tama po ba? Napakahalaga nang mapuspos tayo at maggabayan tayo ng banal na Espiritu. So, gusto ko pang unawain. Siguro kayong marami na kayong experience. Marami na kayo nakita mga dati na kang kasama. Talagang grabe mapuspos ang Holy Ghost. Pero period hanggang doon lamang. Tama po ba? Pero ang kagandahan, pagka-led tayo ng Holy Spirit, our prayers will always reach its mark. Naintindihan yun? Makakarating sa dapat paroroonan. Maririnig ng ating Diyos ang iyong panalangin. Kung gusto niyo ang prayers niyo, kapatid, ay marinig ng Diyos. Be led. Not only be filled, but be led by the Holy Spirit. Verse 19, so then you are no longer strangers and aliens, outsiders without the rights of citizenship, but you are fellow citizens with the saints or God's people. Another benefit, pagka ikaw ay filled and led by the Spirit, nagiging citizen ka ng kingdom of God. Kasi isinilang ka sa kanyang kaharian. Kung unawain niyo ito na mabuti, huwag niyong babalingwala ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus Christ. Huwag niyo babalingwala ang need na tumanggap ng Holy Spirit. Kasi doon ka lamang magiging citizen ng Kingdom of God. So huwag ka nang managinip, kapatid, na pagtunog ng trompeta ay kasama ka sa langit. Kung yung ngayon pa lamang ay sinasabi ng Bible, hindi ka pa citizen ng Kingdom of God. Kasi ang citizen lamang of Kingdom of God ay yung mga tao na filled and led ng banal na Espiritu Santo.
Marahil lahat kayo ay nakarinig ng teaching na ito doon sa 12 lessons. Tinuro yan yung patungkol sa Holy Ghost. Ngayon, unawain pa natin mabuti bakit mahalaga ang bautismo ng Banal na Espiritu. Bakit mahalaga may mga ngaral. Pabalikan natin si Moses. Sa pamamagitan ni Moses ay natanggap ang kautusan ng Diyos. So, sa pamamagitan ng kautusan ng Diyos na yon, linilid sila sa place wherein makasaksi sila ng pagbaba ng glory ni Lord. Kaya yun, ganun kahalaga ang mga mensahero ng Diyos at kayo yon. You are leading people para makatanggap ng banal na Espiritu. Naintindihan niyo na, kapatid? So si Moses, ang trabaho niya ay hindi lang sila dalhin sa lupang pangako. Ang isip ng tao, time ni Moses, makakain ng masarap, maging malaya sa Egypt, makapasok sa lupang sarili. But ang mind ni Lord, may mensahero katulad ni Moses, ang mga ngaral about God upang malid sila sa place wherein makita nila, masaksihan nila ang Shekinah glory o glory ng ating Pangdiyos. At yan ang mission natin. Can we say amen? Verse 20, having been built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus himself as a chief cornerstone, verse 21, in whom the whole structure is joined together and it continues to increase, growing. So pagka ang Holy Spirit ay kumokontrol sa ating lahat, despite iba-ibang character natin, despite iba-ibang pamilya natin, pero ang sabi ng Bible, magjo-join tayo, isang pamilya na manampalataya, na ang tingin ng Diyos sa atin ay isang parang building, but spiritual building, na nagkakaisa despite may mga differences. Nagkakasundo, marunong magpatawad, at ang kagandang pagkataylan ng Spirit, anong sabi ng Bible? It will grow. So yun ang result kapag ka-filled ka ng Holy Spirit at led ka ng Spirit. It produces fruit. Into the holy temple, the Lord, a sanctuary dedicated. So pagka-part ka na ng kingdom of God, dahil citizen ka ng kingdom of God, dahil sa kanyang banal na Espiritu, ano ang dapat na response natin? We are dedicated, we are set apart, sacrado to the presence of the Lord. In verse 32, in Him and in fellowship with one another. Kapatid, ito rin isang kagandahan eh. Pagka-filled ka and led by the Spirit, kasasabikan mo ang fellowship. Parang North and South Pole yun eh. South Pole, di ba? North and South Pole, nagmamagnet yan. Ganun tayo. Pagka-filled ka ng Holy Spirit, we attract each other. Hindi magiging boring ang pagtitipon. Hindi mo gagawin tulugan ang church. Bakit? Kasi despite the differences, despite may napapansin tayo sa isa, still, hahanapin pa rin natin ang isa't isa. Nag-gets ninyo? In Him and in fellowship with one another, you are also being built together into a dwelling place of God in the Spirit. Ang Espiritu Santo, yun ang magbabind sa atin. Yun ang magdidikit-dikit sa atin. Kaya we will long for each other. Hindi ko alam kung marami sa inyo yung na-experience ko. Mas gusto ko kasama ang church members kaysa yung pamilya ko. Pagka ganun na ang level ng feelings mo, grabe ang kilos ng Holy Spirit sa iyo. Hindi naman ibig sabihin, hindi mo na need ang family mo. Excited lang tayo sa isa't isa. Can we say amen?
So yung pagkababa ng glory ni Lord sa tabernacle, ito'y isang anino rin. Sa mga panahon na darating like now, na isang araw, ma-experience natin ang presence ni Lord not only dito sa lupang ito, but sa afterlife natin. And number 2, so number 1 yun, no, anino. Number 2, the glory of the Lord is something referred to as Shekinah glory. So ano yung Shekinah glory? It is the splendor and majesty of God. Sa 1 Chronicles 29 verse 11, your power is great and your glory is seen everywhere in heaven, on earth. You are the king of the entire world. So ano yung glory na bumaba? Number 1, ito'y anino na mabagay na darating. Number 2, ano yung number 2? Ito yung Shekinah glory ng ating Pang-Diyos. So ano yung Shekinah glory? How do you describe yung Shekinah glory? Ito yung splendor and majesty of God na sinabi sa 1 Chronicles 29 verse 1, your power is great and your glory is seen everywhere in heaven and on earth. You are king of the entire world. So why is it splendor? Bakit very majestic ang Shekinah glory ni Lord? Dahil number 1, dahil of its uniqueness. Walang katulad ng ating Pang-Diyos. Habakkuk 3, verse 3 hanggang verse 5, you are the same holy God who came from Teman and Paran to help us. The brightness of your glory covered the heavens, and your praises were heard everywhere on earth. Verse 4, your glory shone like the sun, and light flashed from your hands, hiding your mighty power. Dreadful diseases and plagues marched in front and followed behind. Walang katulad ng Pang-Diyos. Siya lamang makakapagpapagaling ng mga grabing karamdaman. Siya lang ang papagpatawad ng makasalanan. So God is unique. Walang makakapantay sa Kanya. Siya lang ang magmahal, even sa taong hindi ka ibig-ibig. Maghanap ka nga ng katulad niya na ganon. Tayo, magmamahal tayong tao pagka may kapalit. Tayo magmamahal ng tao kung kanais-nais ang mukha niya. But God, hindi. Number 2, bakit splendor siya? Number 2, because He is holy. Sa Isaiah 6:1 hanggang verse 3, in the year that King Uzziah died, I had a vision of the Lord. He was on His throne high above, and His robe filled the temple. Verse 2, flaming creatures with 6 wings, each were flying over Him. They covered their face with 2 of their wings, and their bodies with 2 more. They used the other 2 wings for flying as they shouted. Anong sigaw nila? Verse 3, holy, holy, Lord, all-powerful, the earth is filled with your glory. Sino lamang ang Diyos, katulad ng Diyos, na magtuturo sa inyo na magpakabanal ka? Pagka meron kang naririnig na pwede na yan, pwede na yung dati mong ugali, pwede na yung bisyo mo na yan, kapatid, hindi totoong Diyos ang sinasamba nila. Kung walang mababago sa buhay mo, hindi totoong Diyos ang sinasamba nila. Kasi ang totoong Diyos na sinasamba natin ay banal. At tinuturuan din tayo magpakabanal. Can we say amen? Kaya ito yung kagandahan kay Lord eh. May mababago sa buhay mo kung magpapaled ka. May mabubuo sa buhay mo kung magpapaled ka. Maayos ang pamilya mo kung magpapaled ka. At pangatlo, bakit splendor and majestic ang Shekinah glory? It is because of His transcendence. Anong ibig sabihin transcendence? Transcendence is a state of being that has overcome the limitation of physical existence and by some definition has also become independent of Him. So what is it telling us about God? Ang nagagawa niya, hindi kayang gawin ng tao.
All-powerful siya. All-knowing siya. Walang makakapantay sa Kanya. At ito yung gustong iparanas ng Diyos sa atin kung mananampalataya ka lamang. Ito yung gustong masaksihan ng Diyos sa iyo o ipasaksi sa iyo. Sayang, ang dami pa sana nakita lang siya kinag-glory ni Lord. Kapalan ni Moses, kung hindi lang sila naging maangal. Kung hindi lang nila gustong bumalik uli sa Egypt. Kung hindi sana sila complainer, mas marami pa nakasaksi ng Shekinah glory ni Lord. Alam nyo, even sa mga panahon natin ngayon, sa maraming churches, maraming hindi nakakaranas ng infilling ng Holy Spirit. Nakakarinig lang sila. Pero wala talaga sa buhay nila. Is it because katulad din ba sila ng mga katulad sa panahon ni Moses, matitigas ang ulo? Disobedient? Pagkain lang ang gusto? Ulitin ko, hindi lamang lupang pangako ang pinangako ng Diyos. Gusto lang pang Diyos, masaksihan nila ang banal na Espiritu Santo. Kapatid, i-level up mo pa yung wants mo. Sabi mo katabi mo, i-level up mo pa yung wants mo. Huwag lang sana ang tingin mo kay Lord, tagapagaling ng karamdaman mo. Huwag lang sana ang tingin mo kay Lord, tigabigay lamang ng pagkain. But, tagapagbigay ng banal na Espiritu Santo. Tagapagbigay ng kaligtasan. Sa Romans 11 verse 36, for from Him all things originate. Kaya pala, God is transcendence. Yun ang reason kung bakit splendor siya. Because siya ay transcendence. It is because, ang sabi sa Romans 11:36, for from Him all things originate. And through Him all things live and exist. And to Him are all things directed. To Him be glory and honor forever. Amen. And baka yung kilalang tao katulad niyan. So bakit ka magtitiwala sa tao? Psalms 19 verse 1, to the chief musician, a psalm of David, the heavens are telling of the glory of God, and the expanse of heaven is declaring the work of His hands. Wow, kapatid. Wow, kung alam nyo lang kung anong pwedeng i-offer ng Diyos sa inyo. Dahil pagka ikaw led, hindi lamang filled ng Holy Spirit, but led ng Holy Spirit. Di ba kayo nagtataka sa mga leaders niyo, sa satellite cell leaders? May mga problema yan. Matatagal na sila sa church. Yet, bakit parang hindi sila sawa? Excited pa rin sila. Tingnan niyo mga musicians natin, mga singers dito. May kanya-kanya silang responsibility sa family nila. May mga trabaho, but parang excited sila. Na nakita nila, nanamnam nila yung ino-offer ni Lord na hindi makita-kita at nananamnam na maraming nagsasabing mananampalataya sila. Ibig bang sabihin, yung naranasan mo mabigat ang problema, hindi rin nila naranasan, baka nga mas mabibigat pa. Kaysa mga pinagdaanan mo. Bakit happy sila? Ito yung sinasabi ng Bible, unspeakable joy. Ang hirap ipaliwanag. Kaya minsan, ang ibang tao, mga siraulo, mga yan. Hindi mo pa kasi nananamnam eh. Nasagihan ka lang siguro ng Holy Spirit, pero hindi mo talaga nanamnam. Kaya dumating ang problema, bagsak ka kaagad. Kasi baka hindi ka lang, maaring filled ka, pero hindi ka led. O baka talaga hindi ka pa napipil. Hindi ka pa napupuspos ang Holy Ghost. The Holy Spirit, when it is welcome in one place and liked, when it is honored because His commands were obeyed, will always, disable men's plan. Kaya magugulat ka lang, uy, yung plano ko hindi nangyari. Kasi merong pang mas gustong gawin ng pang Diyos sa buhay mo at mas magandang plano niya.
Kaya huwag ka ma-discourage. Sakaling yung gusto mo ay hindi nangyari. Matuwa ka pa nga kung ang gusto ni Lord ang nangyari. At ito ang nangyayari pagka ang Holy Ghost ay wini-welcome mo sa'yo. When you say welcome, dinidesire mo. At yan na sana kapatid na build up sa atin ngayon bago tayo dumating sa dulo ng message. So, nabibuild up na yung kasabikan natin sa Banal na Espiritu. Nabibuild up na kapatid na gusto natin mamaya matanggap ang Banal na Espiritu. Anong pamagat? Isang uhaw lang. Isang uhaw lang, ma-thirst ka ngayon. Yung ibang thirst. Naalala ko yung first time ko tumanggap ng Holy Ghost sa Saudi. Grabe yun. Ilang days na ako sa trabaho, same problem, di namin maayos-ayos. At meron parang curfew yung villa namin. Pagka ganung oras, sarado na. Yung gabi na yon, may special na gawain, may Amerikano Mura Aramco, Kahulyo, kung naalala mo yun. Si John yata yung darating. Yung time na yun, doon ako tumanggap ng Holy Ghost. Pagod na ako Pagod na yung katawan tao ko. Tapos ang bigat ng troubleshoot namin, 3 days, I think more than 3 days, hindi namin ma-repair. Saudi telephone yun. And the last day, kapatid, ang galing ni Lord, tiniming niya, natapos siguro mga alas 7 o alas 6 ng gabi. Dali-dali ko umuwi. Serado na ang taas ng wall. Hindi ko maintindihan paano ko naakyat yun. Parang makabihis. Wala. Meron ko tatanggapin na special ng gabi na yun. Alam niyo, pagka ganun kakauhaw, may mangyayaring maganda sa iyo sa umagang ito. And God promised it. Pangako ni Lord yan Yun nga ang intention kung bakit tinawag niya si Moses. Hinanda niya si Moses. Hindi lang para makalaya sila sa Egypt, but sila ay makaranas ng presensya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang glory. Ang problema nga, hanggang needs lang ang gusto nila pagkain. Kaya sa umagang to kapatid, kung graduate ka ron, na makikita mo ang pinaka-importante talaga si Lord sa iyo. Kaysa yung physical needs mo o anuman needs na yan. Kung naniniwala, may tatanggapin kang special sa umagang to. Sa Acts 2:17, and it shall be in the last days, lahat magsabing last days, says God that I will pour out my spirit upon all mankind. Iba si Lord. Sinabi niya rito, all. Lahat magsabing all. So kahit anong nakaraan mo, kung ano ang background family mo, you can receive it kung gusto mo. Sabi mo katabi mo, isang uhaw lang yan. And your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see divinely prompted visions, and your old men shall dream. Divinely prompted dreams. So, para bang si Lord kumukumpas. Just try to visualize. Nandyan tayong lahat, o yan ang mundo. Si Lord dito, parang kung doktor, kinukumpas niya bawat steps natin. Ito ang kinakailangan mo para matanggap mong Holy Ghost. So everything nangyayari, ako'y naniwala. Naniniwala ako na kaya pinangyari na yung grabing trouble na yon. Sa place na pinagtatrabaho ko sa Saudi, God was creating something sa akin, yung parang emptiness na si Lord lang ang makakapuno. Na parang pagdating sa gawain nun, wala lang akong iisipin kundi tanggapin. Alam nyo kapatid, tumayo lang, I think si Brother Joe Peles yun, tumayo lang sa harapan ko. Pak! Tanggap kong Banal Spirito. Pagsalita ibang wika. And since then, yung mahiyain, kulang sa confidence sa big di maano, na bago.
Mahinang loob na biktimaano na bago. Walang direksyon ng buhay na biktimaano na bago. So parang kapatid, si Lord nagkukumpas sa atin ngayon. Ginag-guide bawat step mo. Lahat na nangyari sa iyo, pinahintulutan, Lord, na mangyari kasi nagpo-produce sa iyo si Lord ng kauhawan sa Kanya. Emptiness sa loob mo na wala nang makakapupuno, kundi siya lamang. Ang problema, hindi naintindihan ng maraming Israelita, kaya namatay sila. Dahil nasa isip na pagkain lamang. Bumalik ako sa Egypt, buti pa yung dating buhay namin. At yung mga nanatiling masunurin at obedient, yun ang nakasaksi ng banal na Espiritu. So while God was permitting things na mangyari sa buong mundo, ang nasa isip ng Diyos, Jerusalem muna ang makatanggap ng Holy Ghost. So lahat nangyari ay sa plano ni Lord. Sa Acts chapter 2, verses 1 to 4, on the day of Pentecost, all the Lord's followers were together in one place. Sa Jerusalem ito. Plano ni Lord, doon muna. Ubus ang Holy Ghost. Suddenly, there was a noise from heaven like the sound of mighty wind. It filled the house where they were meeting. Then they saw what looked like a fiery tongues moving in all directions. And a tongue came and settled on each person there. The Holy Spirit, verse 4, took control of everyone. Wow! Balikan natin, kapatid, yung kay Moses. Ayan na, gumaganap sila mga iba-ibang tungkulin sa tabernacle. Bagong gawa lang, bagong design, bagong gawa lang yung tabernacle. It was a temporary place of worship. Hindi katulad sa panahon ni Solomon ginawa na. May building na ito, temporary, palipat-lipat. But still, kapatid, hindi sila tinangin ni Lord. Actually nga sa isang tent, doon bumuhos ang Holy Ghost. So katulad, kapatid, sa time ni Moses, itong pangyayari sa Jerusalem, sa araw ng Pentecostes, busy-busy sila Moses, busy-busy lahat na may ministry. Suddenly, nakialam ang Diyos, ako na, tabi kayo dyan. Kaya anong sabi ng Bible? They could no longer do yung work nila. Dahil punong-puno ng clouds, ng Shekinah glory, ang tabernacle. Same thing dito. Anong sabi sa verse 4? And the Holy Spirit took control. Nakialam na. Ganun talaga ang purpose ng banal na Espiritu. It wants to take control of your life. Kaya kung ikaw yung tao na sanay maghari ka sa buhay mo, mahihirapan kumilos ang Holy Ghost sa iyo. Pagka ikaw ang hari ng buhay mo, mahihirapan kumilos ang Holy Ghost sa iyo. Tandaan mo, may ebidensya pagka may Holy Ghost. Kaya huwag ka makontento, nagsisimba ka linggo-linggo. Dapat mismo ikaw ay makasaksi, makaramdam na talagang may Holy Ghost ka. Makakatanggap ka ng Holy Ghost, hayaan mo ang Holy Ghost ang mag-take control. Pero anong sabi rito? Paano nalaman na sila tumanggap ng Holy Ghost? And they began speaking whatever languages the Spirit let them speak. Naalala ko yung time ng nagpapastor tatay ko, Alliance Church. Yung time na yun, yung pinakamalaking simbahan sa Quezon Boulevard, malapit sa Delta. Kung alam niyo yung Delta, may national ngayon doon. Simbahan na yun ang pinakamalaking simbahan. 1960 yun. At tatay kong unang-unang pastor doon. May na-invite silang Vietnamese. Pumusang Holy Ghost. May Vietnamese. Korean yata yun o Vietnamese nga. Pero yung bumusang Holy Ghost, ibang lengguwahe lumalabas sa bibig niya. Yung Koreano o Vietnamese, ang sinasalita niya, salitang Koreano. Nagulat sila. Ganun pagka napuspos ka ng Holy Ghost,
may ibang salita lumalabas sa bibig mo. Paliwanag ng ibang scripture, speaking in tongues ang tawag doon. You will be speaking tongues na hindi karaniwan na sinasalita mo. So yung nagpapatunay na may kumokontrol sa dila mo na. Kinumpir ang dila sa timon ng barko. Ang timon nga ba tawag doon? Ang timon ng barko napakaliit. Pero kaya niyang ipit ang barko towards left, towards right. Ganon din ang dila. Napakaliit pero napakasutil. Tama ba? Napakasama na madila na yan. Kaya no wonder, kapatid, ang isang ebidensya na ikaw tumanggap ng Holy Ghost ay nakokontrol yung dila mo. Sabi ko ito, kapatid, para inihahanda tayo ni Lord ngayon. At pagka bumuhos yan, kapatid, just allow. Huwag ka matakot, huwag ka mag-observe, huwag ka makinig sa katabi mo. You and God. Tanda mo, yun ang purpose kung bakit ang Word of God ay pinipreach. Kasi linilit tayo ni Lord sa place na makatanggap tayo ng Holy Ghost. Katulad ni Moses. They need sila sa place wherein doon bubus ang Shekinah glory. Can we say amen? Then, sinaysay din ito ni Peter. Sa Acts 2:39, this promise. Kasi akala nila, para sa kanila lang yun. Pero in-explain ni Pedro, hindi. Ang sabi sa verse 39, this promise is for you and your children. It is for everyone our Lord God will choose, no matter where they live. So dito pinapaliwanag na, hindi lang ito pa sa Mahudyo, para sa lahat ng tao. Kaya wag mo sana isipin ngayon, hindi ako pwedeng tumanggap niya, masama pamilya ko. Oh, para sa lahat yan kung gusto mo. Kaya nung ipiniliwanag ito ni Pedro, na yun ang ngako sa kanila, yun ang pinahirapan nila. And they were pricked in their heart. Ang sabi sa verse 38 ng Acts chapter 2, Peter said to them, turn to God and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Kaninong pangalan? For the forgiveness of your sins. So bakit importante sa pangalan ni Jesus Christ pag ikaw nababautismo? Bakit? Para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. And you will, anong matatanggap? Receive the gift of the Holy Spirit. So gusto kong ipaliwanag ito, no? 100 days before, sumisigaw yung maraming tao, ipako siya. Naglalatigo siya, daming sugat. Nagtatawanan, dinuruan, sinuutan ng koronang tinik. Sinabit sa cross. Pinako sa paa, pinako sa kamay. Damit niya, pinagsugal. Ibig sabihin talagang walang respeto, walang paggalang, binaboy ang Jesus Christ. There are times, maraming tao, iba man lang pala tayo, ganun ginagawa natin kay Jesus Christ. Paging disobedient natin, nababoy natin si Lord. Pagiging matigas ang puso natin, na walang hiya natin si Lord. Ang hindi pagsunod, binambalingwala natin si Lord Jesus Christ. Ano ba lang, inuulit lang natin ginawa, mga tao noon. Yung hindi pagsisimba regularly, kapatid, binabastos natin siya. Kaya nung pinaliwanag ni Pedro ito, hindi niya ba alam? Yung nangako sa inyo, na sa huling araw bubus ang Holy Ghost, ito yung pinahirapan nyo. They were pricked in their hearts. Kaya anong tinanong nila? Anong gagawin namin? Kala kasi nila wala ng pag-asa. Kaya nga splendor si Lord, naiiba siya.
Wala ka ng kwentang tao, pero patatawarin ka pa rin niya. Pasaway ka, matigas ka, kapatid. Ang liwanag ng Bible, pinipili mo pa rin, ingit ang gusto mo, pero pagka nag-humble ka, patatawarin ka pa rin niya. Anong klaseng Diyos ito? Ikaw nga, kapatid, di ba? Pag kami nagkamali sa'yo, mamatay na lang tayo, magkagalit tayo. Pasimba-simba pa kunwari tayo. Pa-pray-pray pa tayo, pero grabe ka manglait, grabe ka manggipit, grabe ka magmura. Lord, kahit sinusuka ka na wala na nang niniwala sa'yo. Tatawarin ka pa rin niya. Pero alam nyo, there are times dinadala tayo ni Lord sa ganong klaseng law. Yung bang makonsensya tayo? Kasi ini-empty tayo ni Lord Tinuturuan tayo, kapatid, maging uhaw sa kahihiyan. Tulad nangyari sa akin sa Saudi, yung pagyayaring bigat na trouble na yon. God was emptying me. Kaya sabik na sabik ako sa gawain nun. Walang mataas sa bakod o kayang angkatin. Iba yung adrenaline rush yung time na yon. Wala may ibibigay. Marahil siguro kaya piniprick ka ni Lord ngayon. Kung kanya maging humble, inaalis sa iyo mga hadlang. Para mamaya pag ready na ang lahat makakatanggap. So, yung pangako nito, it speaks about eternal life din. Ang pagtanggap ng Holy Ghost, related ito sa buhay na walang hanggan. Related ito sa pagtanggap ng iba-ibang gifts ng Holy Spirit. So, ito'y ulang tumanggap mga Hudyo. Sa Acts 2, 1-4. Then yung mga tiga Samaria. Then yung Eunuco sa Ethiopia. Sa Acts 8:38-39. Then yung mga hintil sa tahanan ni Cornelius sa Acts 10:44. Then lumabas na ito sa Gentile world kasama na ang Pilipinas at ibang bansa dahil sa ministry ni Pablo. Acts 11-28. Gusto ko makita nyo yung step by step, no? Dapat may magte-teach ng Word of God. Kasi kung walang magte-teach ng Word of God, walang makakatanggap. Sino ang gustong ni Lord na makatanggap ng Holy Ghost? Buong mundo. Napakapalad natin, kapatid, nga na sa rejection ng Israel sa Diyos, bumaling ang Diyos sa atin. Kasi yung unang-una, ang plano niya, mga Hudyo lang, Israelite ang makakatanggap ng Holy Ghost. At ginamit niya si Moses, ginamit ni Lord para makarinig sila ng Word of God. To lead them para makatanggap o masaksihan ang Shekinah glory. So ganun din nangyari. Every time merong pagsahahas ng Word of God, sa tahanan ni Cornelius, sa panahon ni Paul, ang kasunod nun ay ang pagbuhos ng Holy Ghost. Yun ang dahilan kung bakit importante bawat isa sa atin. Kung bakit kahit pagod na tayo, pupunta pa rin tayo sa tala. Pupunta pa rin tayo sa ilang-ilang. Pupunta pa rin tayo sa sapang alat kung saan ka tinanim ni Lord. Walang bagyo, walang ulan. Actually, kailan ba yung Wednesday? Nag-aalala ako. Nandun pa rin pagkikare ko sa mga leaders natin. Sabi ko sa call nyo. Kung ipopostpone nyo, ika-cancel gawain. Depende kung walang kuryente, depende sa sasakyan, depende sa baha. Pero nagulat ako. Maraming mga leaders, makikita mo talaga kung sino yung talagang excellent leaders, hindi nagpahadlang. Pumunta pa rin ng phase 9. Pumunta pa rin sa phase 12. Pumunta pa rin, kapatid, sa tala. Why? May isip sila katulad ng isip ni Moses.
dapat mahayag ang Word of God para makatanggap sila ng Holy Ghost. Can we say amen? Can we say amen? Alam niyo, pagka naiintindihan niyo yan, kapatid, walang katawan na mabigat eh. Walang circumstansya na mahirap. Alam mo, importante na andong ka. Kasi anytime, any day, pwedeng bumuhos ang Holy Spirit. Can we say amen? Kaya ang Diyos sa pamamagitan ng mga kanyang apostoles at ngayon mga church at kayo yan, na isang bang Diyos, ang kanyang salita ay mapahayag sa buong mundo dahil gusto niya lahat ay makatanggap ng banal na Espiritu. Sa Matthew 24:14, when the good news about the kingdom has been preached all over the world and told to all nations, the end will come. So makita natin, no? Kung ano ang magpe-precede sa end of time. Ano magpe-precede sa end of time? Pagka ang salita ng Diyos ay nahayag na sa buong mundo, ang kasunod niyan ay end time. Kaya kung ikaw ay nagmamadali, dumating na kapatid end of time, then tumulong ka sa paghahasik ng Word of God. Kung gusto mo kapatid, kapadali na ang paghihirap ng tao, then tumulong ka sa pagpipreach ng Word of God. Kahit mahirap. Naintindihan nyo ba kapatid? Ulitin nga, basahin natin, when the good news or gospel sa ibang version, about the kingdom has been preached all over the world and told to all nations. Anong nang kasunod? And will come. Ang hirap kasi sa maraming tao, naghihirap ng mundo. Sana dumating na si Lord. Pero ang tanong ko sa inyo, tumutulong ka ba? And liwanag ng utos ang Pangdiyos. Lahat muna ay makarinig ng Word of God, then the end time. Kung gusto mo kapatid, matapos ang paghihirap ng family mo, matapos ang paghihirap ng tatay mo, nanay mo, awang-awa ka na, then tumulong ka sa spread ng Word of God. Kung ikaw may kabigatan sa makabataan, kapatid, nasisira ang buhay dahil sa pambibigyan ng problema, then tumulong ka sa spread ng Word of God. Para hindi na madagdagan pa mga young people na nagiging biktima ng kasamaan. Amen po ba? Problema po, puro gusto natin, Lord, dumating ka na. Lord, sana matapos na hirap. Ito naman, ito yung solusyon para matapos ang hirap ng mundo. Anong solusyon? Gusto ni Lord, ang isa pa gusto kong maintindihan niyo, bakit gusto ni Lord ang Word of God ay ma-preach sa buong mundo? Kasi gusto niya lahat makatanggap ng Holy Ghost. Mark 16:15, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Utos ni Lord dyan sa atin. Kasi pagka may preaching, may outpouring ng Holy Ghost. At yun ang trabaho ni Moses. Na-misinterpret siya lang ng mamayan Israel. Minsan ganun. Narinig yung turo ni Pay. Minsan hindi natin nauunawa ang pastor. Kung bakit minsan naisip natin, ang bigat naman ng ginagawa ng pastor, pampahirap. Actually, no. Linilid namin kayo sa place para makatanggap ka ng Holy Ghost. Huwag kang papalag. Sabi mo katabi mo, huwag kang papalag. I-appreciate mo ang pagtutuwid sa'yo. Huwag kang maangal. Hindi mo lang kasi naiintindihan yung pinagagawa ng Diyos sa'yo, yung pinagagawa ng mga leader sa'yo, yung pinagagawa ng pastor sa'yo, para sa kabutihan mo yan. Para dumating ka sa posisyon, makakatanggap ka ng Holy Ghost. Amen po ba? Ikaw kasi hindi ka makaintindi. Hindi mo matanggap-tanggap ang pangako ng ating Panginoon. Matthew 28:19, go therefore and make disciples of all the nations. Help the people. At magsabing help the people. Grabe ang panawagan ni Lord. Help the people to learn of me. Believe in me. And ito yung problema ng marami. Gusto lang nila matuto. Ay, may Lord pala. Ay, naniwala ako sa Kanya. Sabi diyan, obey. Amen? Matuto tayo about Lord. Matuto tayo maniwala sa Kanya. At kung talagang naniniwala ka, mag-o-obey ka. Baptizing them in the name of Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, anong name ng Father? Anong name ng Son? Anong name ng Holy Spirit?
Jesus, di po ba kapatid? At ang turo ng Biblia sa Revelation 22, verse 17, patapos na ako. Please prepare your heart. Para isa ka sa mapalad, makakatanggap ng Holy Ghost ngayon. The Spirit and the bride say, come. Lahat magsabing come. Let anyone who hears this say, come. Let anyone who is thirsty, come. Let anyone who desires drink freely from the water of life. Ikaw ba yung tao na para bakang hopeless ka na? Ikaw ba ay bahagi ng isang family na so broken? Not in the sense na separated, but broken dahil wala ng relasyon sa isa't isa. Isa kasi ang tingin natin sa family, na pagka-broken yung wala lang tatay, wala lang nanay, kanya-kanya ng mga anak, broken family. No. Kaya pwede ang broken family magkakasama pero wala ng love, wala ng respect, wala ng honor, wala ng forgiveness. Ako idagdag to, wala ng hope sa isa't isa. Ang bigat yan pagka wala ng hope sa ng pamilya. Kaya maraming nawawasak na mga kabataan. Kasi wala na sila makitang hope. May mangyayari pa bang maganda? Mapapatawad pa ba ako ng asawa ko? Marerespeto pa kaya ako ng anak ko? Mababalik pa ba kaya ang love sa family? Pagkakalimutan pa ba ni tatay yung kawalang hiyaan ko in the past? Gagaling pa kaya sila dahil sa kasamaan na ginawa ko, kababuyan ko sa pamilya? Hindi naman sa inyo ngayon nauuhaw. Nauuhaw ng hope. Nauuhaw sa love, nauuhaw sa forgiveness, nauuhaw na nagdidesire ka pa rin, Lord. Ako pa rin naniniwala, mabubuo pa rin family namin. Sabi sa Revelation, if anyone who hears this, say come. That anyone who is thirsty, come. Hindi kaya kapatid, I strongly believe yung pangyayari sa iyo, sa inyo, pinahintulad ng Lord para magkaroon ka malalim na thirst. Thirst for something new. Thirst for hope. Thirst for God. Thirst for Spirit. Sa John 7:37, 39. Now, on the final and most important day of the feast, Jesus stood and He cried in a loud voice. Again, inulit dito yung sinabi sa Revelation, if any man is thirsty, let him come to me. Ang head of the family, may desire ka pa ba na mabuo ang family nyo? Hindi buo kayo sa bahay physically, but buo kayo, nagsasamba kayo, Lord. Ang bawat children mo ay may katungkulan sa Panginoon dahil alam mo, ito yung importante. Dahil it speaks, bahagi ka talaga ng katawan ni Lord pagka may ganap ang bawat pamilya. Ito yung palatandaan na kabady ka talaga ni Jesus Christ. Ikaw ba yung head of the family, kapatid, na parang baka you're so hopeless. Hindi mo na alam kung ang direction, but still, you believe God is able. Then thirst for His Holy Spirit right now. He who believes in me, who cleaves to and trusts in and relies on me, as the scripture has says, from his inner being shall flow. Mula sa kaloob-looban niya. Para bang ang sinabi ni Jeremiah, parang apoy na mula sa loob na magpupumilit na lumabas.
there are times, kapatid, pagka tayo umiyak, kapatid, yung iyak mismo galing sa, galing sa loob, sobrang lalim na. At yun ang kine-create ni Lord sa'yo. Ang iyak mo kay Lord ay galing talaga sa loob-looban. From His innermost being shall flow continuous spring and rivers of living water. Verse 39, pinaliwanag dito kung ano yun. But He was speaking here of the Spirit. Panahon ni Moses, Shekinah glory, pero sa building lamang tabernacle. Pero ang design ni Lord, wag lang sa labas, yung Holy Spirit, gusto ni Lord sa loob mo. At yan ang pwede mong tanggapin ngayon kung ikaw ngayon, kapatid, ay magte-tear sa Kanya. Na hindi mo na maintindihan yung iyak mo. Hindi mo na maintindihan yung sigaw mo. Kasi galing sa loob. Natuloy, matinding wow kay Lord. Yung gusto mo may mabago na. Sawa na ako sa ganitong buhay. Sawa na ako sa ganitong pamilya. Walang nangyayari. Whom those who believe, lahat magsabing believe, trusted or had faith in Him, ay ito lamang ang makakatanggap afterwards to receive. For the Holy Spirit has not yet been given because Jesus was not yet glorified or raised. Mahal kong TSSFI, gusto kong ipaalam sa inyo, you are just one thirst away. Ikaw, sa pamamagitan ng pangangaral, ay tingnan kasi isang sitwasyon. The messages na rinig nyo ngayon ay nag-create. Even mga circumstances na pinagdaanan nyo ay nag-create emptiness sa iyo. At yung loob-looban mo, kapatid, ay sumisigaw, Lord, I need you, Lord. Lord, I want you, Lord. Maraming pera, pero hindi ito nagpasaya sa akin. Maraming magaganda, pero hindi nagpasaya sa akin. Dahil ikaw lamang talaga, Lord, ang magpapasaya sa akin. Ikaw lamang makapagbubuo ng family namin. Ikaw lamang, Lord, ang makatulong sa amin paano magpatawad. Paano mag-crave sa iyo. Paano mag-hunger sa iyo. Church, sa mga ito, meron gustong i-boost, Lord, sa iyo. Meron gustong ibigay. But it's up to you kung mag-thirst ka. Mga head of the family, sa mga nanay, mananiwala, mas marami pang mabibigat na problema ng mga tatay at nanay sa iyo. Sa mga young people, kung inakala mo very unique yung nangyari sa buhay, no, marami pang mas mabibigat. But they survive na hindi sila nadungisan. Why? Thirst for God. Ang Holy Spirit na lumukob sa Allah at nagpuno sa Allah ay nag-led sa kanyang buhay. Di ba ibig sabihin wala lang hope? Lahat tayo may hope. It's thirst. Maring meron ka pang hindi naiintindihan about the Holy Ghost. Let the Holy Ghost teach you right now kung ano pa mga bagay na dapat mong maintindihan. Open mo lang mind mo. Open mo heart mo. At nawa ang iyak mo ngayon, kapatid, ang pag-desire mo, hindi lang galing sa bibig. Even sa mga matatagal na rito, kapatid, if you think na matagal na walang manifest yung Holy Ghost sa'yo, I challenge you. Tandaan mo, mabigat ang responsibility natin, ang mission. Gusto Lord lahat makatanggap ng Holy Ghost at mangyayari lang yan, kapatid, kung lahat ay makarinig ng Word of God. Maraming pang tao sa lugar natin hindi nakarinig ng Word of God. And there are times parang feel mo, hindi ka karapat-dapat. Isang feel mo, kapatid, ang magaling si Satan, I'm not occupying, wala sa kontrosaan decision, o I'm not occupying a high position na may say ako. Parang
assistant lang, back up. So bakit ang magpupursige? I mean, say, nawala na yung hunger. Nawala na yung compassion for others. Nawala na yung desire na makita mga tao mabaptize sa tubig sa Panginoon Jesus Christ at tumanggap ng Holy Ghost. Nawala na. Kaya God wants to bring you back doon sa position na sinabi sa Book of Revelation, go back to your first love. Ako'y naniniwala, hindi lamang unique dito sa church, sa maraming churches, parang kontento lang kayong tiga-upo. Kontento na na-DA kayo, okay, DA. Walang pagdi-desire, Lord, gusto ko bumalik. Na lahat tayo kailangan natin ng refreshing ngayon. Ma-activate yung calling sa iyo. Ma-reactivate yung anointing sa iyo. Ma-reactivate yung gifts ng Holy Spirit. Ma-reactivate yung compassion mo towards other na nawala na dahil nag-focus ka na sa sarili mo. Ma-reactivate yung hunger mo kay Lord. Receive it, kapatid. Tayo tayo lahat. Close your eyes. Gusto ko magkaisa tayo ngayon. Magdi-declare ko ng word of faith. At pagka-declare ko ng word of faith, lahat ng mga nauuhaw sa inyo, let's cry out to God, yung galing sa loob mo. Huwag ka matakot kung gusto mong sumigaw. Basta gusto, galing sa loob. At sa mind mo, kapatid, nagdi-desire ka na walang kawalang magalail. Gagawin natin ngayon, kapatid, bago natin gawin yan, humingi mo tayong repentance. Come on. Huwag kang spectator. Huwag mapakalang iba, just you and God. Hingi kang repent, Lord. Naging mayabang ako, naging matigas ako. Lord, naging judgmental ako, Lord. Lord, naging iba ako, Lord. Matigas ang ulo ko. Naging selfish ako, naging self-centered ako, naging pahiganti ako. Naging sinungaling ako, Lord. Nawala na yung concern ko, compassion ko sa pagkao, Lord. Please forgive me. Come on, ask for forgiveness. Wala mo na tutugtog ngayon. Wala na. Gusto ko lahat makatanggap. For forgiveness. Close your eyes. Lord, naging marupok ako, Lord. Lord, bumigay ako sa problema. Nagwalang hiya ako, Lord. Tumayo ako, binitawan ko yung Lord, mga responsibility na pinagkatiwa. Lord, I'm sorry, Lord. Overwhelm ako. Lord, sorry kung naging masyadong mabigat ang katawan ko, hindi na ako handa mag-sacrifice, hindi katulad noon. Lord, sorry, Lord, kung nag-focus ako sa trabaho ko, parang yun na nagpapasaya sa akin. Pero Lord, alam mo, ikaw lang talaga ang kailangan ko. Patawad, Lord. Lord, patawad kung naging madamot din ako. Maliwalag yung mautos, Lord, kung paano pagbibigay yung tama. Pero Lord, naging madamot ako. Ang dami kong dinadahilan. Patawad, Lord. Ang ginagawa natin ngayon, kapatid, inaalis nating hadlang. Yes, Lord. Yes, Lord. You feel you're convicted, kapatid. Hayaan mo lang yung kaloob-looban mo, kalimlim-laliman mo, ay sumisigaw kay Lord. Lord, help me, Lord! Huwag lang yung galing sa bibig mo, galing sa loob-looban mo, kapatid, na sumisigaw, nagdi-decide na, Lord, kaawaan mo. Yes, Lord, patawarin mo, Panginoon. Lord, kakahiya mang hilingin ito, Lord, pero
Sariwain mo yung dugo mo. Sariwain mo ang kamatayan mo. Sariwain mo ang hirap mo. Naranasan mo sa krus. O pagsagal, makasumpong kami ng forgiveness ngayon. Yes. Patawarin mo sila, Panginoon. Patawarin mo. Ngayon magsasalita ako. Nagsalita ng may pananampalataya. Pagka sinabi ko, receive the Holy Ghost. Just shout, just cry out. At galing sa kalim-laliman, kapatid. In the name of Jesus Christ. By the authority you have given me and the word of God, tanggapin nyo ang biyaya ng banal na Espiritu Santo in Jesus' name. Yes, Lord. Yes, Lord. Receive the Holy Ghost. 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 Pangako ni Lord yan sa mauhaw. Pangako yan sa mga nagpapakumbaba. Pangako yan sa may kagustuhan. Yes. 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 Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord! Yes, Lord! Receive! Receive! Pwede nyo rin patungan ng kamay yung mga anak nyo na bit-bit. They too can receive the Holy Ghost. Walang tinatanggi ang pang Diyos. Pagkauhaw, may tatanggapin. Yes! 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 Pangako ni Lord yan sa inyo. Lord, activate calling, Lord. Activate gifts, Lord. Activate anointing, Lord. Activate compassion for the lost. Activate yung love nila para sa soul. In the name of Jesus Christ. 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 Ang sino mang nauuhaw, lumapit lang kay Lord at tatanggapin nyo. Yes. 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 Umaagos ang banal na Espiritu, umaagos sa lahat ng may gusto, sa lahat ng nauuhaw, sa lahat ng gusto ng pagbabagong buhay, totoong pagbabagong buhay. Hallelujah, 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 hallelujah. Receive, receive. Mga nanay, receive. Mga tatay, receive. Mga leaders, be refilled, be refreshed. Mga young people, tanggapin nyo ang biyaya ng banal na Espiritu Santo. Oh, halabagalahilan. Ito yung totoong pagbabago. Ito yung power mula sa Diyos. Ito yung magdudugtong sa iyo sa kanyang katawan. Ito yung magbubuo ng relationship natin. Ito yung mag-aayos problema sa family. Yes. Hindi pa tayo tapos, kapatid. Nag-uumpisa pa lang. Nag-uumpisa pa lang. Just desire. Just desire. Magkaroon malalim na kauhawan. Yes. 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 Receive the Holy Ghost in Jesus' name. Oh, halabakal. Yes. Hallelujah, 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 hallelujah. Mula sa kalimlaliman mo, kapatid, sisigaw yan. Magdidesire yan. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Receive! Receive the Holy Ghost in Jesus' name.
Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Come, Lord Jesus. You are welcome in this place, Lord. You are welcome in this place. You are welcome in this place, Lord. Malaya kang kumilos sa aming kalagitnaan. Malaya ang gawin yung kagustuhan mo, Lord. Lord, we surrender our lives, Lord. Sinusuko namin lahat sa iyo, Lord. Pakialam mo lahat ng bahagi namin buhay. Puspusin mo kami ng banal mo Espiritu, Panginoon Kristo. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Come. Pakinggan mo tinig ng Panginoon Diyos. May sinasabi sa iyo, pakinggan mo. At hayaan mo dumaloy lang sa iyo. Hayaan niyang kontrolin ang isipan mo, ang tila mo, ang puso mo. Hallelujah. 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 Nararamdaman niyo ba? Sa mga iba pa. No man be left behind, kapatid. Pag tumunog ang trompeta, huwag kang papayag na maiwan ka. Kaya importante matanggap mo, Holy Ghost. Oh, halabagaya. Yes. Yes, Lord. Alam ko may kinakausap ka pa, Lord. Alam ko kumakatok ka ba sa bawat puso. Kumakatok si Lord. Pero ang dami mong ini-entertain, dami mong iniisip. Pinatawag ka, Lord, pero ikaw ay mong patawarin ang sarili mo, ang pas mo. Come on. Welcome God. Welcome the Lord. Welcome nyo. Welcome nyo si Lord. Hallelujah. 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 Receive it. Receive, 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 receive. Receive the Holy Ghost in the name of Jesus Christ. Yes. Yes, Lord. Tahanan mo ito, Lord. Linikha mo kami, Lord. Pag-aari mo kami, Lord. Kaya manahanan ka sa amin, Pang Diyos. Manahanan ka sa amin. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Yes, yes. God is still creating emptiness sa atin na siya lang ang makapagpupuno yan. Kahayaan mo lang siya kumilos sa iyo. We can wait for you. Pero dapat uhaw ka, dapat gusto mo. Di ka may mamangandali. We can wait for you kasi love ka ni Lord eh. Ayaw niya matira ka sa pagtunog ng trompeta. Ayaw niya maiwan ka. Ayaw niya masayang ang pagsamba mo. In the name of Jesus Christ, tanggapin mo ang biyaya ng Banal Espiritu. Alisin mo anumang doubts, Lord. Alisin mo ang hindi mo magagandang pag-isip. In the name, sanctify mo siya, Lord. Basbasa mo siya. Punuin mo siya ng Banal Espiritu. In the name of Jesus Christ. Yes. Yes. Ang iba sa inyo nag-struggle. Why struggle? Why not surrender? Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Don't fight, don't struggle, just surrender. Don't resist. Give your life. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Tuloy lang tayo magsamba. Alam ko marami pang tatanggap dito. Praise God, praise God, praise God.
Let's continue to worship Jesus. Time of refreshing sa presence natin. You provide fire, and I provide the sacrifice. You provide the Spirit, and I will open up inside. You provide the fire, I provide the sacrifice. You provide the Spirit, I will open up inside. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Fill